Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Merry Christmas and a Happy New Year! Merry Christmas and a Happy New Year, Father. Welcome sa ating banal na pagdiriwang bilang isang munting sambayanan. Muli sama-sama tayong nagkakatipon-tipon at nagkakasama-sama upang ipahayag natin ang ating mga pasalamat at mga papuri sa Diyos dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagpapakita o pagpapahayag ng Panginoon. Tinatawag nating Epipanya. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Panginoong Hesu Kristo, bugto na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya, ay loobin mong may taguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Titipunin ng Diyos ang mga Israelita mula sa lahat ng dako
at maging ang mga paganong bansa. Kinakatawan ng tatlong pantas ang mga paganong lalapit sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid, ang tignan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki nagmumula sa malayo, ang mga babae kargay tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay, iyong matatamo. At ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madyan at Efa. At sa Seba na darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran, sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Tugon. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umudlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Tugon. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Tugon. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Tugon. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Sinasabi ni Pablo na dahil kay Kristo Jesus, ang mga hintil ay maging kabahagi ng mga Hudyo sa kaligtasang ipinangako ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita,
ang mga hintil, tulad din ng mga Hudyo, ay may mga bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa puon sumamba. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon na saan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ang kaniyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga iskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila, ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas na makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira.
Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya, nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Minamahal na kapatid, sa pagsilang ni Kristo ay naihayag sa atin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa daloy ng oras at ng panahon, ating ipagdiwang ang mga misteryo ng ating kaligtasan. Ang Miyerkules ng Abo na siyang simula ng 40 araw ng paghahanda sa Pasko ay ipagdiriwang sa 5 araw ng Marso. Gugunitain natin ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon mula sa pagtatakip silim ng 17 hanggang sa 20 araw ng Abril na siyang simula ng panahon ng Pasko. Ang pag-akyat sa langit ng Panginoon ay gugunitain sa unang araw ng Hunyo. Ang Pentecostes na siyang pagtatapos ng panahon ng Pasko ay ipagdiriwang sa 8 araw ng Hunyo. Ang kapistahan ng katawan at dugo ni Kristo sa 22 araw ng Hunyo. At ipapanibago ang panahong liturhikal sa 30 araw ng Nobyembre, ang unang linggo ng Adbyento ng ating Panginoong Hesukristo. Siyang kahapon, ngayon at bukas, ang Panginoon ng panahon at kasaysayan, walang hanggang papuri magpakailanman. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Merry Christmas and a Happy New Year! Batiin po natin ang ating makatabi ng Merry Christmas and a Happy New Year. Ganon din sa lahat ng mga nagsusubaybay sa ating Facebook page. Ipinaabot din po natin ang ating mainit na pagbati sa kanila sa lahat ng panig ng ating bansa at sa ibang bansa. Ipinaabot natin sa kanila ang ating pagbati na Merry Christmas and a Happy New Year. Sinimulan natin ang ating pagbabahagi sa pamagitan ng pagpapahayag sa inyo ng mga mahalagang araw ng pagdiriwang ng ating simbahan. Ito ay tradisyon ng ating simbahan na tuwing kapista ng Epipanya ay ipapahayag din ang mga mahalagang araw. Katulad ng Miyerkules ng Abo, ng Holy Week, katulad ng Pentecostes, pag-akyat ni Jesus sa langit, at kapistahan ng Corpus Christi, at ganun din ang unang linggo ng panahon ng Adbyento. At sana nakinig kayo ng mga mahalagang petsang iyon. Nakinig ba kayo? Subukan nga natin. Kailan natin ipagdiriwang ang pag-akyat sa langit ng Panginoon? Kailan? Yung ascension of Jesus Christ? This year? Hindi kayo nakinig eh. Ang pag-akyat sa langit ng Panginoon ay gugunitain sa unang araw ng Hunyo. Ibig sabihin sa June 1 is the Ascension Sunday. Kailan yung Pentecost? A week after the Ascension is the Pentecost. Kung June 1, sunod, June 8 is the Pentecost Sunday. Parang yan din yung BEC Sunday sa buong simbahan. Tapos ang kapistahan ng katawan at dugo ni Kristo ay June 22. At ang unang linggo ng Adbyento ay sa November 30. So, yun po yung mga mahalagang araw. So, March 5 is Ash Wednesday. Parang ang bilis ng panahon, no?
dalawang dalawang linggo na lang, dalawang buwan na lang, sisimula na naman tayo ng paghahanda para sa another na Pasko, Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. Tinatapos natin ang Pasko ng pagsilang, tapos ina-announce naman sa atin na, 2 months from now, maghahanda na uli tayo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa tradisyon natin bilang mga Katoliko at bilang mga Pilipino, ito daw yung last day of Christmas. Ito po ang katapusang araw ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Kaya ang taga St. Joseph Chapel, parang sila yung last na mag-celebrate ng Christmas party. No? So mamayang gabi ang kanilang Christmas party. No? Tapos kaming mga MSC, kasama namin ang mga seminarista kasi walang time during the Advent season at Christmas season. Kaming mga MSC sa Manila District, kasama natin ang lahat naming mga workers and staff. No? Lahat ng mga workers and staff ng Santa Quiteria, ng Novitiate Community sa Bulacan, ng Provincialate Community sa New Manila, ng mga lolo natin doon sa New Manila. Kasama natin sila bukas naman, no? Yung pagsiselebrate namin ng Christmas Fellowship. Na mga missionaries of the Sacred Heart, kasama ang mga seminarista, kasama sila Kuya Jess, Ate Marpy, no? At lahat ng ating mga workers and staff ng mga missionaries of the Sacred Heart. At muli, sa pagtatapos natin ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon, huwag nating kalimutan ang pinakadahilan kung bakit tayo ay may Pasko. At walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At tandaan din po natin kung bakit siya ipinadala, isinugo at isinilang sa mundong ibabaw na ito dahil sa pagmamahal ng Ama. At ang pagmamahal na iyon ang siyang magdulot sa atin ng ganap na kaligtasan. At ang katapusang araw ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon ay tinatawag nating Epipanya, o ang pagpapakita o ang pagpapahayag ng ating Panginoon. Sino ang unang pinahayagan ng ating Panginoon? Sinong unang binalitaan na si Jesus ay isinilang? Yan po yung gospel natin noong December 24 ng gabi. Sino ang unang binalitaan na anghel na si Jesus ay isinilang sa sabsaban? Ang mga pastol. Sila yung unang binalitaan na si Jesus ay isinilang. Sa gitna ng kanilang kahirapan sa buhay, sa kanila una ipinahayag ang pagsilang ng Panginoon. At nung nakita nila na isinilang sa sabsaban ang Panginoon, ito ay nagdulot sa kanila ng kagalakan. Ng tunay na kagalakan sa kanilang mga puso. Para bagang sinasabi na, in the midst of difficulties, sa gitna na makahirapan at ang mga pagsubok sa buhay, ang tanging magbigay sa atin ng tunay na kagalakan ay walang iba, kundi ang Diyos. Ang mga material na bagay, they are just temporary na magbigay sa atin ng joy. Subalit ang totoong nagbibigay ng totoong kagalakan, hindi temporary, hindi fake na kagalakan, kundi walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang ating Diyos ang siyang tunay na magbibigay sa atin ng kagalakan at tuwa. At sa araw na ito ay ipinapahayag ang pagsilang ng Panginoon sa mga pantas. Mga pantas. At kalimitan, tinatawag nating three kings. Base sa pag-aaral ng mga biblical scholars, hindi naman talaga mga hari, kundi mga taong may kaalaman o karunungan tungkol sa pagbabasa kung ano ang nangyayari sa kalawakan. At siguro sa ating panahon, tinatawag natin silang mga astrologers. They know how to read the stars, the moon in the sky. Kaya tinatawag silang pantas.
At itong mga pantas ay nagsisimbolo na mula sa iba't ibang bansa. Na ibig sabihin, pinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili, hindi lamang para sa mga Israelita, kundi pinapahayag niya ang kanyang sarili sa lahat ng mga tao mula sa iba't ibang bansa. Ibig sabihin, hindi lang pala siya para sa mga taga-Israelita. Hindi lang pala siya para sa mga Israelita. Hindi lang pala siya para sa mga Katoliko, kundi siya ay para sa lahat. Siya ay Diyos para sa lahat. Ang kanyang pag-ibig ay hindi lang para sa iilan. Siya ay naparito hindi lang para sa mga iilan, hindi lang para sa mga pinili, kundi siya ay naparito para sa lahat. Kaya ipinapahayag niya, nagpapakita siya sa pamagitan ng mga pantas ng kaniyang sarili para sa lahat. At ang kaniyang pag-ibig ay para sa lahat. At paano siya natagpuan ng mga pantas? Paano siya natagpuan ng mga pantas? Sa pamagitan ng tala. Sa pamamagitan ng tala, na sinundan ng mga pantas ay kanilang natagpuan si Jesus. Mga minamahal na kapatid, sa ating buhay, sino ang ating mga tala? Sino yung gumagabay sa atin upang matagpuan natin ang Diyos sa ating buhay? Sino ang ating mga tala na gumagabay sa atin upang lalo nating mapalalim ang ating pagkakilala at pagkatagpo sa ating mapagmahal na Panginoon? Walang iba ang tunay na tala kundi si Jesus. At siya ay palagi nating natatagpuan sa napakaraming mga pagkakataon. Katulad ng banal na misa o sa Eucharistia. Kapag tayo ay nagmimisa, natatagpuan niyo ba ang ating Panginoon na siyang tala? Ang banal na misa ay nagiging tala ba sa ating buhay? Na kapag hindi tayo nakapagsimba, parang kulang. At kapag tayo ay nagsisimba, parang gumagaan ang ating buhay. Nagliliwanag ang ating kalooban. Nagkakaroon ng mga biyaya sa ating buhay. At sabi ko nga, maraming mga pagkakataon na si Jesus ay nagpapahayag ng kanyang mga sarili, ng kanyang sarili. And that is Epiphany. Hindi lang sa araw na ito siya nagpapahayag, kundi halos araw-araw siya ay nagpapahayag sa atin. At ang katanungan ay, natatagpuan ba natin ang kanyang pagpapahayag? Tuwing tayo ay gigising sa umaba, natatagpuan ba natin ang pagpapahayag ng Diyos? Kaya, dahil natagpuan natin siya, sabi natin kaagad, praise the Lord and thank you God for the gift of life. Sa loob ng ating mga tahatahanan, natatagpuan ba natin ang presensya ng Panginoon? Nararamdaman ba natin ang tala na nagliliwanag sa bawat miyembro ng ating pamilya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? At ang pangalawang hamon sa atin na kung ang Diyos ay nagpapahayag sa atin sa maraming pamamaraan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, tayo rin ay inaanyayahan na sana tayo din ay magiging tala sa iba. Noong nakaraang araw, tayo ay inanyayahan na maging Juan Bautista tayo sa iba. Ngayon namang araw, sa araw naman na ito, tayo naman ay inaanyayahan na sana tayo ay magiging tala sa ating kapwa. Lalong-lalo na doon sa mga kapatid nating hindi pa lubos na natatagpuan at nakilala ang ating Panginoon. Kaya napakaganda. Talagang very inspired po ako na na-assign dito sa mission station. Kasi klarong-klaro sa akin kung ano yung ating mission. Ang ating mission ay dalhin natin
abutin natin ang makapatid nating nasalaylayan. Parang dalhin natin tayo ay magiging tala doon sa makapatid nating mga nasalaylayan. Na marami sa kanila ang hindi pa lubos na natagpuan ang Panginoon sa kanilang buhay. Nadalhin at ipakilala natin itong tala na ito, itong tunay na tala doon sa makapatid nating hindi pa nila naranasan ang kagandahang loob at pagmamahal ng Diyos. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin sana ay magiging tala ng ating kapwa sa mga iba't ibang pamamaraan, lalo-lalo na ang makapatid nating mga nasalaylayan. Sa ating panahon, paano tayo magiging tala sa iba? Siguro isa sa mga napagnilayan ko na kailangan ay yung panahon ng pakikinig sa ating kapwa. Lalong-lalo na sa mga mahirap nating kapatid. Alam nyo kung bakit maraming nagsisuicide? Kasi walang nakikinig sa kanila. Sila ay nakaranas ng kadiliman sa buhay, walang talang dumarating upang umupo katabi nila at pakinggan kung ano ang nangyayari sa kanilang kaloob-looban. Kasi lahat tayo ay puro busy. Ang mga magulang, palaging busy, hindi na napapakinggan ang mga anak kung ano ang kanilang mga problema sa kanilang puso at sa kanilang kalooban. Kaya maraming cases sa ating mga teenagers sa panahon ngayon, ang maraming cases ng suicide, tumataas ang cases ng suicide. Bakit tumataas? Kasi baka yun po ang kulang. Walang tala na nagliliwanag sa makapatid nating dumidilim ang kanilang buhay, dulot ng depression. Kaya para sa akin, isa iyan sa mga pamamaraan na maging tala sa iba. Nauupo at makinig sa kanilang mga hinaing, mga problema sa kanilang buhay. At pangalawa, siyempre sa pamagitan ng pagtulong, pagmamalasakit at paggawa ng kabutihan. Lalo tigit sa makapwa nating higit na nangailangan. Na-experience po natin yan nitong Pasko. Diba, nung binigyan natin siya ng 5 kilong bigas, 3 latang sardinas, nakita at nasilayan natin ang liwanag sa kanilang mukha. Nakita natin ang mangiti sa kanilang mga labi at ang kagalakan sa kanilang mukha at sa kanilang mga puso. Ibig sabihin, in every good works with love that we do to our less fortunate brothers and sisters, we become shining star in their life. Tingnan niyo ang mga Christmas lights. Di ba kapag steady lang yung Christmas light, parang hindi siya umaakit. Pero kapag siya ay nagbi-blink-blink, no? Kaya mayroong taga-Cluster Hope na si Arjun. No? Naranasan natin diyan, talagang iniikot niya ang lahat ng mga Christmas lights kasi ayaw niya yung hindi nagbi-blink. Gusto na yung kumukuti-kutitap talaga. Dahil ang kumukuti-tap na Christmas lights ay nakakaakit. Sana ganun din tayo. Magiging Christmas lights, magiging mumunting mga tala sa iba na magniningning upang maakit natin sila at maipahayag natin sa kanilang buhay na si Jesus ay isinilang ng ating Diyos ay mapagmahal na Diyos na handang magkaloob ng mabiyaya na ating kinakailangan sa ating buhay. Mga minamahal na kapatid, sa ating pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa buhay na ito, sino ang iyong tala sa buhay? Sana walang iba kundi ang ating Panginoon. Sana kung ang ating Panginoon ang ating tala, tayo din sana ay magiging tala sa iba. Upang akitin ang ating kapatid na makilala at madarama ang ating Panginoon na nagmamagandang loob. Sana ang bawat isa sa atin ay kumukutitap sa bagong taon
upang magbigay ng liwanag sa ating kapwa, lalo tigit sa mga nangangailangan. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng pagsilang ni Hesukristo, ang lahat ay naging anak ng Diyos at tagapagmana ng kalangitan. Ngayoy dumadalangin kami sa iyo, Ama, upang maging karapat-dapat kami sa handog na ito. Isinasamo namin, Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa simbahang Katolika, matutunawa kami sa pakikinig sa bawat isa upang maakay namin ang mga nawawalan ng pag-asa at mga nasa kadiliman patungo sa liwanag na dulot ng isinilang na manunubos. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga namumuno sa simbahan, maging buhay na instrumento nawa sila ng sinodalidad sa ating simbahan. Gabayan nawa nila ang mga namanampalataya sa pagkakaisa, sa kabila ng pagkakaiba ng kultura. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga hindi pa sumasampalataya kay Kristo, naway makita nila ang tunay at buhay na Diyos sa kanilang mga mabubuting gawa, at sa huli matagpuan nila ang liwanag ng kaligtasang dala ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga pumanaw na, matamasa nawa nila ang kapayapaang walang hanggan na ipinangako sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pangsariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Amang nasa langit, liwanagan nawa na iyong anak ang aming buhay, upang sa gayoy maalalayan kami sa aming paglalakbay patungo sa iyong kaluwalhatian. Gawin mo kaming instrumento upang dalhin namin ang liwanag sa mga kapatid naming nasalaylayan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi nagginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inalahad, inihahain at ipinagsaluhang si Jesu Kristo kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon, sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, na hayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan, sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya'y hindi naiiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao na may magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat,
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ay iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag, upang ang iloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Berhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papuri at pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Berhen ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Berhen ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Berhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry, Regina Celli Children's Choir, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, sa atin pong naririto ngayon at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Roque Chapel. Sa susunod na linggo, ang sponsor po ay ang San Juan Bautista Chapel. Paalala po, patuloy po nating suportahan ang ating Isang Dakot program sa pamagitan ng pag-alay ng bigas na ating ipamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang Isang Dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. Paalala po sa darating na January 11, 2025, ang lahat po ng mga treasurer ng bawat kapilya ay magkakaroon ng treasurer's report sa ganap na alas 8 ng umaga sa Mission Station House, Pineda Compound. Maraming salamat po. Nakatanggap kayo ng message mula sa ating pastoral worker tungkol sa pagdiriwang natin ng ating buwanang banal na misa ditong buwan ng Enero. At napapaalam na po natin na nitong buwan ng Enero ay during sa pagdiriwang ng banal na misa ay gagawin po natin ang pagpili ng mga bagong opisyales ng ating kapilya. No? So, bago dumating ang araw ng inyong banal na misa, ay pupunta ang ating mga pastoral worker para gagabay sa inyo kung ano ang mga dapat nating gagawin na proseso para sa pagpipili natin ng mga bagong opisyales. No? At ang pagpili natin ng mga bagong opisyales, hindi katulad ng mga dati nating ginagawa, no? Na pipili tayo ng president, vice president, secretary, treasurer, auditor, hindi po ganon. Ha?
Yung gagawin po natin during sa banal na misa, after siguro ng aking homily, ang lahat ng mga tao ay uupo at pipili sila ng 8 tao na magiging opisyales ng ating kapilya. No? Wala pa pong president, wala pa pong vice president, wala pa pong secretary o ano. Basta 8 lang ang pipiliin po natin. Tapos ang 8 pinili po natin ay manunumpa hindi sa aking harapan. Kalimitan yung ginagawa ay harap sila sa akin tapos manunumpa. Kaya yung kanilang parang responsibilidad ay yung susundin lang kung ano yung aking utos sa kanila. Kasi sa akin sila nanumpa. Yung ating gagawin ay yung 8 na iyon, kasama po ako, ay harap tayo sa mga tao. Tapos harapan ng tao, tayo ay manumpa sa kanila na tayo ay handang maglingkod sa kanila. Kasama po ako. No? Ibig sabihin, kayong 8, kasama po ako, sama-sama tayong magtutulong-tulungan at magkakaisa kung paano natin paglingkuran yung ating munting sambayanan. Tapos sa buwan ng February, ay ipapatawag namin kasama ng pastoral worker yung 8 na pinili ninyo at sa pamagitan ng panalangin at pakikinig sa salita ng Diyos, yung 8 iyon kasama po kami ay kayo ang pipili kung sino sa inyong 8 hindi kami ang pipili, kayong 8 ang pipili ng inyong sarili kung sino ang mag-president, mag-vice president, secretary, treasurer, auditor at ano pang mga posisyon sa ating paglilingkod. Tapos pagmisa natin sa buwan ng February, doon ko po i-announce sa community ng president po natin sa kapilya ay si ganito, ang vice president, secretary, at babasbasan po sila kasama po ang mga tao. So yun po yung ating proseso ng pagpili ng mga bagong opisyales. So yung pagpili po natin ay medyo mahaba-haba po iyon. So tingnan lang po ninyo ang inyong oras na sinabi ni Ate Marpy sa inyo at ito yung sumusunod, no? So sa January 17 ay ang San Juan Chapel, 7 p.m. Parang baka gabihin tayo, no? Baka abutin tayo ng 2 oras, so matapos tayo mga around 9 o'clock. Kung okay sa inyo, so okay lang din yung alas 7. Sa January 17, San Juan. January 23 ay sa Calcutta Chapel, alas 6 po ng gabi. Tapos sa January 29 ay ang San Roque Chapel, alas 6 din po ng gabi. No? Halimbawa sa San Roque at saka sa Calcutta, kung wala po kayong venue, pwede muna natin i-gather ang mga tao dito. No? Pwede dito tayo magmisa at magpili ng ating mga opisyales. No? So magsulat lang sila ng 8 pangalan kung sino yung isulat nila, tapos itatali po natin yon. Tapos ang first 8 highest, sila po yung pinili ninyong mga officers. No? So, ibig sabihin, wala pa pong presidente, wala pong position, ibig sabihin, kayong 8, kasama po ako at ating mga pastoral worker, tayo ang sama-samang maglingkod sa mga tao. Anumang posisyon ang meron tayo ay tinawag para ang ating pamayanan ay ating paglilingkuran. No? So, yun po yung ating proseso. No? So, sana maging makabuluhan at maging makatagumpay itong gagawin po natin. Mahalaga po itong gagawin natin. Bahagi din po ito ng paghahanda natin ng General Assembly pag natapos natin yung pagpili ng mga officers para sa pagpili din natin ng ating Parish Pastoral Council, ang ating Mission Station Pastoral Council at ang ating Mission Station Finance Council. No? So yun po yung ating hangarin. Tapos yung mga napiling mga opisyalis ng PPC at Finance Council, tapos mga representatives ng mga chapel at cluster, ay pupunta po tayo sa isang lugar para mag-planning, no? Para i-angkla natin ang ating plano sa plano ng diocese na may 3 pong priorities, no? Yung unang priorities is about family, yung second priority is social action, yung third priority is about BEC. So, i-angkla natin yung ating plano doon sa 3 priorities ng ating diocese, no? Para sa isang taon, yun po, doon po iikot yung ating mga activities, no? Hindi tayo basta-basta na gagawa na activity na suntok lang sa buwan na walang patutunguhan, kundi ang activities natin ay para
maabot yung tatlong priorities na iyon na hinahangad ng ating diocese sa Caloocan. So sana yung taga San Roque, taga Calcota, taga San Juan at taga St. Louis, marami po sana tayong pupunta sa ating banal na misa ditong mga nabanggit kong mga petsa, no? Para sa pagpili ng ating mga officers. Suportaan sana ninyo at tulungan para maging matagumpay itong ating gawain. No? So muli, maraming salamat at may last greeting siguro ng Merry Christmas and a Happy New Year. No? So ang inyong chaplain ay mawala po ako sa Martes hanggang Huwebes. No? Pupunta po ako ng Cebu, mayroon po tayong benefactor na namatay po doon. So, ako po ang magbimisa sa kanyang libing. Tapos, mayroon po tayong ikakasal din doon na ating youth ko dati at saka naging teacher doon sa school na naging school director po ako. No? So, ako yung pinili nila na magkasal sa kanila. Babalik po ako ng Huwebes ng umaga. No? Alis po ako ng Martes ng hapon. So maraming salamat at magandang umaga po sa lahat. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman upang kayo ay makarating sa kanyang dakilang kaliwanagan, ay magpatatag sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong mga tagasunod ni Hesukristo na nagpakita ngayon bilang liwanag na nagniningning sa kadiliman, ay siya nawang magpangindapat na kayo'y maging ilaw para sa kapwa-tao ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa hantungan ng inyong paglalakbay, ay inyo nawang madatnan ang paghahanap ng mga pantas na may talang nangunguna sa daan hanggang matagpuang maligaya si Kristo na liwanag, buhat sa liwanag, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo upang maging tala sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Merry Christmas and a Happy New Year!